Good morning, Royal Clan! Ay, hindi yan! Na naman. Nakamali tayo sa audio. What's up mga Mawinyans? This is the Princess of the Universe, Maui Spencer. Welcome sa ating bagong YouTube channel, the Herapond YouTube channel. Okay, as promised, maglalagay tayo ng contents dito na hindi natin na-discuss sa Princess Maui channel, which is ngayon yung ating main YouTube channel. So, yeah. Welcome sa mga bagong subscribers ng Herapond. Dito nyo lang mapapanood yung mga contents na to. So, I highly recommend, lalo kapag nasa Princess Maui kayo, na mag-subscribe kayo dito. Kasi, yung mga hindi ko na-discuss doon sa dami ng sinisave ko, dito ko i-discuss sa Herapond channel. So, actually, nakapag-vlog na ako patungkol dito, pero may mga recent updates, mga ate at kuya. Ang kwento ng 10K ayuda. So, pinangako ko to sa inyo kahapon na iba-vlog ko, pero dito ko syempre ilalagay sa Herapond, di ba? Or dito ko i-discuss. Para naman, yeah. Kasi yung iba hindi tumatawid from Princess Maui channel, 27,000 tayo doon. So, hopefully, lumaki rin itong Herapond, no? Ito ang backup natin para kapag natuluyang ma-take down yung Princess Maui, meron kayong tatakbuhan or meron tayong platform pa rin, 'di ba, na magagamit. Mahahanap nyo pa rin ako. Ulit-ulit na nga ng channel natin, nakakaranas pa ako ng parusa. So, kailangan po talaga ng backup. O, tagal ko nang pinapangakong gagawa ng backup. Ngayon ko lang nagawa nung naparusahan na naman ako. Ay, ano ba yun? Kung kailan ako naparusahan ulit, saka ako gumawa ng backup. Talagang hindi ako proactive, mga ate at kuya, no? Ay kasi nga marami akong iniintindi. Okay, speaking of iniintindi, ito po kasing 10K ayuda ay para intindihin din naman ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito yung pangako, di ba, ni Senator Alan Peter Cayetano, na ito yung parang naging ano yan yung tawag, yung nung nangangampanya siya, ito yung mga promise niya, right? Ito yung kanyang plataforma, di ba? Na kailangan may 10K ayuda, kung pwedeng monthly yan Kaya lang hindi po tama yan hindi tama itong yung mga food stamp na program ngayon ni Kuting. Hindi tamang solusyon sa kahirapan yan. Okay, may tatawid ng mga mahihirap nating kababayan ang kanilang pagkain sa isang araw, pero after nyan, ano na ang susunod? Hindi long term ang na solution, baga, hindi temporary. Kaya nga po tinatawag na band-aid solution. Tinakpan mo para kunwari okay na, pero ang sugat hindi pa magaling. So, lalaki pa, lalala pa, magnanaknak pa pasintabi sa kumakain. So, dapat ang solusyon sa problema ay hindi yung mga band-aid solution na katulad dito 10K ayuda. Ang sarap nga lang pakinggan, lalo't pinangako nga ng mga politiko na magbibigay tayo ng ayuda buwan-buwan, or every time na lalapit kayo sa gobyerno, ganito makukuha nyo, or sa mga politiko. Eh, di tuwan-tuwa naman ang ating mga kababayan. Ating isa pa rin po pala ito sa avenues for corruption. Bakit? Ano ang nangyayari sa 10K ayuda na ibibigay naman, na i-vlog ko na to dati, na ibibigay naman sa taong bayan? Halimbawa, lumapit sa isang kongresista or sa isang congressman ang ating kababayan, kailangan halimbawa ng pang-tuition ng kanilang anak, or maybe scholarship for students, di ba? Kahit estudyante mismo nag-a-apply, magsasubmit ng requirements, yung kanyang certificate of enrollment of some kind, yung kanyang grades ng nakaraang semester, isasubmit niya ng mga estudyante para tuloy-tuloy ang kanilang scholarship grants or ayuda. Ano pa? Pampagamot, for hospitalization, di ba? Lalapit ang mga kababayan natin na kapos sa budget at makaka-receive naman po ng ayuda from the congressmen or even sa mga governors and public officials natin, mga politiko, maybe mayors, kung sino-sino pa. Pero, ang recent update, isang kongresista di umano, mga ate at kuya, namimigay nga naman ng 10K ayuda, pero hindi ibinibigay ng buo. At nabanggit ko na to sa mga nakaraan kong vlogs. Hindi ibinigay ng buo ang 10K. 8K. Yung nakaraan kong vlogs, mga ate at kuya, that was a year ago, if not earlier this year. So, akala ko tapos na. Actually, nag-vlog na dito si Connect TV, si Kuya Jojo de Guzman. Nag-vlog siya, kabisayaan like Eastern Visayas. Parang mga Cebuano yung salita. Ganun daw. Mamimigay ng 10K, binabawi ang 8K. So, ang natitira sa mga kababayan nating
umaasa nga na makalapit sa mga nakaupo and makaraos by means of 10k ayuda, laglag ang balikat paglabas. At nabanggit ko sa mga nakaraang vlogs natin na 10k inabot ni kongresista o ni politiko, paglabas ng gate ng bahay niya, binawi yung 8k. At ang pautot ng mga tao ni congressman ay pasweldo ito sa mga tao kasi. So, marami kasing tao si congressman, kaya or si politiko na lang sabihin natin. Marami siyang tao, so pasweldo. And also, hindi naman kayo naghirap actually kasi ang ginagawa pala ng mga tao ni politiko ay hahanap talaga ng kahit sino, right? Kahit sino sa barangay or sa bayan na manghihingi ng ayuda kahit wala namang kailangan. Kasi gusto mo ng 10k, ganito palang ginagawa ng tao ni politiko. Gusto mo ng 10k, akin ang pangalan mo, mag-submit ka sa akin ng requirements, ilalakad kita. Ako na ang bahala sa papeles mo. Yun yung iba doon, sila yung humaharang sa gate ng bahay ng politiko. At ang tanong, bakit sa bahay ng politiko binibigay ang ayuda? Hindi ba dapat sa Kapitolyo yan, or sa opisina, sa municipal hall, or sa city hall, o sa opisina ng politiko himself? Ibinibigay, bakit sa bahay? Kalakaran pala to. At akala ko tapos na dahil pumutok, tahimik ang media nga pala ngayon. Oo nga pala. Kaya tuloy-tuloy pa rin. Months after, yun pa rin yung narinig ko. Na ganyan pa rin. Magbibigay si politiko ng 10k, paglabas ng gate nung nabigyan ng 10k binabawi. At ang katwiran ng bumawi, bukod sa pasweldo naman sa mga tao ni politiko, ay wala naman kayong naging hirap Ako naman ang nag-process ng papers, or kami naman po ang nag-process ng papers. At least may 2k pa rin po kayo. Hindi naman po totoong may sakit kayo. Hindi naman po totoong may estudyante kayo. Hindi naman po totoong ganyan, kailangan nyo to, or kulang kayo sa budget, 'di ba? At least meron kayo ngayon. At least may 2k kayo, balik na lang po ulit kayo, process na lang ulit. Ating, ano sa tingin nyo ang mararamdaman ng taong bayan? Kaya may nakausap ako na nabigyan ng 10k. You think uulit pa sila? Kung merong 10k ayuda at hindi pa rin po natatapos yung ganong kalakaran, yung iba nga daw po 1k lang ang na-receive. Grabe. Sunod ang asal. Itong mga taong mga tipong mga taga-barangay lang ito na tao pala nung politiko. Gulat daw ang mga kapitbahay nitong mga tauhan ni Kong na bakit biglang gumanda ang bahay, nakapagpagawa ng bahay, nakabili ng sasakyan. Ay baka kasabwat Tsaka dun sa 10k na dapat isoli ang 8k, baka 9k na nga yung sinoli, 1k na lang ang napapunta, baka naibulsa pa nga nung tao ni Kong yung 1,000, di ba? Ang demand lang kasi ibalik ang 8k. Teka muna, pag binalik yung 8k, pwedeng ibulsa ni Kong, pwede ring ibigay ulit, right? Buuin ulit yung 8k, dagdagan ulit ng 2k, ibigay sa ibang magmamakaawa for ayuda. Paano kung totoo yung inilalapit? Paano kung totoong kailangan nila ng pandagdag sa bills ng hospital nila, or pambili ng maintenance ng kanilang mga lolo, lola, magulang na may mga iniindang sakit na? Paano kung yun ang inaasahan ng mga estudyante, mga ate at kuya, na ibabayad sa school, or maybe allowance ng bata for the whole semester? 10k I guess, ako nga po mga ate at kuya ang aking scholarship allowance noon 5k lang. Ubuti nga ngayon doble, dapat matuwa na yung mga bata, di ba? 5k lang. Alam niyo nangyari sa 5k ko, naging 3k. When did it happen? Ako'y nag-aral po ng 2016 to 2021. Ang 4-year course inabot ako ng 5 years dahil tumigil ako, dahil hindi ko kaya. Akala ko nga kaya ko, total meron akong tinatanggap from the government na 5k. Unang bigay sa akin ng 5k, 3k ang na-receive ko. Actually, ang sabi 4k na lang po 4k na lang. Nakita namin 4k ang binigay sa Kapitolyo. 4k. Ngayon, yung politikong nag-process ng papel namin, kinuha yung 1k. Ang sabi ni politiko,
siya mismo ang kausap namin, yung politiko. Ay naku, ang dami niyo po na nag-apply sa akin ng scholarship. Ay yung iba hindi pa kumpleto ang papers kaya hindi sila na-issuehan ngayon. Nabanggit ko na yan. Hindi sila na-issuehan ngayon ng ng ayuda or scholarship, at least allowance, 'di ba? So ang gawin po natin, kuha po tayo ng tigo 1K sa 4K yung na-receive, 5K na nga lang, naging 4K na nung inabot nung Kapitolyo. Kuha tayo ng tigo 1K, nakakaawa naman yung mga kasama nyo, hindi pa sila nabigyan. So doon natin ibigay yung 1K. At bigay kayong lahat, at hati-hatiin natin para sa mga hindi pa kompleto ang papeles. So pag nakompleto ang papeles, bibigyan pa sila ng pera, tapos hindi na ibabalik yung pera namin. Ano nangyari mga ate at kuya? Actually, yung kalahati ng 5K to 5, diba? Lagpas kalahati pa yung na-receive ko, 3,000 eh. 60% pa rin yan. Hindi ako umulit. Hindi ako nag-apply ulit ng scholarship grant. Bakit? Alam kong ibubulsa nila ang 2K na naman. Okay, na-receive ko nga 3K, pero tuloy ang kam-kam nila. But at least, lagpas kalahati yung 3K ng 5K. Eh ngayon 10K, 8K ang binabawi. 2K ang napupunta. Worse, kapag yung nang babawi na tao ni politiko, ay 1K na lang ang ibalik at 9K ang kamkamin. Alam nyo ang palusot ng isang kongresista? Hindi ko alam na ganyan ang ginagawa ng tao ko eh. What? Wala po yatang naglakas loob na mga kababayan natin na tumanggap na lang ng 2K after maabutan sa palad ng 10K. Wala yatang naglakas loob na, Sir, bakit po ganun ang ginawa ng tao nyo? Paglabas namin ng gate nyo, binawi yung 8K. May basbas nyo po ba yan? Utos nyo po ba yan? Wala po kami nagawa, binalik. Diyos ko, tuwan-tuwa ka na, malaking bagay ang 10K ngayon, mga ate at kuya, lalo't ang mahal ng bilihin. Tuwan-tuwa ka na, yung excitement mo, pabango ka, naligo ka, namasahe ka, happy-happy ka. May 10K, anong bibilin ko? Baka bibili ako ng mumurahing cellphone, bili akong bigas, ulam, groceries, delata, tapos biglang 2K ang na-receive mo. Kung ikaw bata, baka hindi ka natuloy ng pag-i-enroll. Or baka mapatigil ka sa pag-aaral, katulad ko. Napilitang tumigil kasi nga hindi ko kinaya yung gastusin. Mabuti na kaya ko pa rin tapusin. Ngayon, sabi ng kongresista, ang palusot niya, hindi niya alam na ganyan ang ginagawa ng mga tao niya. Niloloko daw siya na victim pa. Pa-victim pa yung kongresista. Hindi ko alam na ganyan ang ginagawa ng mga tao ko. Wala akong ka-idea. Pasensya na. What? Ganon ka kalambot? 10K mong binigay sa taong bayan, tapos binawi ng tao mo 8K. Ang palusot nila ay sweldo nila yun, or maybe wala naman talagang kahirap-hirap yung tumanggap ng 10K, kaya 2K na lang sa kanila. Kasi nga daw ang ginagawa daw ng mga tao nung politiko ay nagyayaya nga ng tao, gusto nyo ng 10K, tara, lakad ko kayo, ako nang bahala sa pag-usapan na lang natin kung magkano yung akin. Kung ikaw matinong politiko at niloloko ka ng tao mo sa ganun kalaking pera at mapapahiya ka at baka makasuhan ka pa nga ng plunder at mamamansyahan ang kredibilidad mo bilang kilalang politiko, anong gagawin mo sa tao mo? Baka dapat kasuhan mo. Or maybe maawain ka lang, palalagpasin mo. Paano naman yung naloko na nangangailangan kaya nga lumapit sa politiko, di ba, ng tulong, tapos 2K lang ang makukuha? Uulit pa ba ang mga yan? Baka wala nang choice ang mga Pilipino. Right? Tanungin ko kayo, kung kayo kaya nangailangan bigla emergency, say, na-aksidente kayo, kailangan nyo ng pampagamot, or maybe kinapos kayo para sa maintenance ng inyong mga nakakatandang kamag-anak, nabigyan kayo ng 10K, binawi ang 8K, babalik pa ba kayo? Uulit pa ba kayo ng hingi? At ang tanong, sino ang leader ng mga kongresista? Hindi ba ito nakakarating sa kanya? Ano ang balak niyang disiplina? At ano ang gagawin niya? Kung nagagawa ito ng kanyang subordinates, may basbas ba niya to? May komisyon kaya siya? Bakit may mga lukulukong kongresistang gumagawa niya? Kung loko-loko ang tao mo at hindi mo alam, anong klaseng leader ka? Kasabwat ka ba o tulog ka sa pansitan? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.